Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning worship dito sa PRBC. Salamat sa Diyos at dinala niya tayo ngayon. At paalala lang po, niyaan ko po lahat na i-silent po yung phone kung di po mapapatay to avoid yung distraction during worship. And also if kailangan na mag-CR, pwede na po ngayon before tayo mag-start ng ating worship proper. And isang announcement lang po, this week na po yung ating Rebap Camp. Patuloy po natin panalangin, safety natin physically, and also yung mapupulot nating mga aral dun sa Rebap Camp. Daw may enjoyment at maging focus nawa yung salita, yung karne. Pinakakarne dun is yung salita ng Diyos na mapahayag. At paalala ko lang ulit po na ngayon we worship the King who is risen above. Ang paalala natin sa ating sarili, in the back of our mind as we utter yung praise sa Kanya is yung nagpo-fuel sa praise natin is that yung kung sino siya at also kung anong ginawa niya sa atin. So, let us stand up at in the back of our mind as we sing O Worship the King, nasa isip natin na He is God and He has given us Christ and nawa mag-fuel at magpaalala ng praise natin sa Kanya. Let us all sing. Tayo po'y manalangin. Maming dakilang Diyos,
Kami po ay papasalamat patuloy at dinala niyo po kami sa araw na ito, sa araw ninyo. Tulungan niyo po kami na patuloy nga na ma-fuel ang aming praise and worship sa inyo in the light of the character of you and the redemption that you have given us in Christ. Salamat Panginoon that we do not understand those things before, yet you have revealed it to us that Jesus Christ is the Son of the living God. Tulungan niyo po kami ngayon sa pagpupuri namin sa inyo and sa pakikinig ng iyong salita, ma-fuel muli ang aming puso sa papupuri sa inyo. Again, in the gospel of our Lord Jesus Christ, i-reveal niyo po sa amin patuloy ang mukha ni Kristo at magliwanag nawa ito at ito'y magdulot sa amin and patuloy na obedience sa Kanya. Tulungan niyo po ang bawat isa, mga tagapakinig, merong attention, katulad na pakinggan namin sa Sunday School, O Diyos, may anticipation, merong absorption ng salita at meron kaming application ng iyong salita. Tulungan niyo po ang bawat isa pagkat hindi namin to kaya sa aming sarili o aming Diyos. Tulungan niyo po ang iyong mga ngaral, kayo lamang po ang makita, itago niyo po siya sa inyong likod at sa kanyang pamamagitan ng kanyang pangangaral ng iyong salita kumilos ang iyong banal na espiritu to pierce our hearts, to convict our hearts ng inyong mga tao at magpatuloy pa makita namin ang iyong dakilang pag-ibig. At sa mga wala pa kayo sa inyo, kayo pong nakakilala sa kanila, kayo po ang lahat po ay hubad sa inyong harapan. Tulungan niyo po, O Diyos, at maging araw na ito ng kanilang kaligtasan. Gamitin niyo po ang same gospel na nag-edify sa amin, minsan na nagligtas sa amin at patuloy na nagliligtas sa amin, na maging kaligtasan din nila, O Diyos, maging means din ng kanilang kaligtasan. Maraming salamat, O aming Diyos, sa inyo lamang pong kapurihan. Sa ngalan ni Jesus, ito aming dalangin. Amen. Maraming po tayong umupo. Awitin po natin ang ating pangalawang hymno at susunod po dito as scripture reading.
Makibukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 39. Pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 39. At ito po ay babasahin ko sa ESV version. Genesis chapter 39. This is the word of the Lord. Now Joseph had been brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard, an Egyptian, had bought him from the Ishmaelites who had been brought him down there. The Lord was with Joseph, and he became a successful man, and he was in the house of his Egyptian master. His master saw that the Lord was with him, and that the Lord caused all that he did to succeed in his hands. So Joseph found favor in his sight and attended him, and he made him overseers of his house and put him in charge of all that he had. From the time that that he made him overseer in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. The blessing of the Lord was on all that he had in house and field. So he left all that he had in Joseph's charge, and because of him, he had no concern about anything but the food he ate. Now Joseph was handsome in form and appearance, and after a time his master's wife cast her eyes on Joseph and said, "Lie with me." But he refused and said to his master's wife, "Behold, because of me my master has no concern about anything in this house, and he has put everything that he has in my charge. He is not greater in this house than I am, nor he has kept back anything from me except you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God?" And as she spoke to Joseph day after day, he would not listen to her, to lie beside her, or to be with her. But one day, when he went into the house to do his work, and none of the men of the house was there in the house, she caught him by his garment, saying, "Lie with me." But he left his garment in her hand and fled and got out of the house. And as soon as she saw that he had left his garment in her hand and had fled out of the house, she called to the men of her household and said to them, "See, he has brought among us a Hebrew to laugh at us. He came into me to lie with me, and I cried out with a loud voice. And as soon as he heard that I lifted up my voice and cried out, he left his garment beside me and fled and got out of the house. Then she laid up his garment by her until his master came home, and she told him the same story, saying, 'The Hebrew servant whom you have brought among us came into me to laugh at me. But as soon as I lifted up my voice and cried, he left his garment beside me and fled out of the house.' As soon as his master heard the words that his wife spoke to him, 'This is the way your servant treated me,' his anger was kindled, and Joseph's master took him and put him into the prison, the place where the king's prisoners were confined, and he was there in prison. But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison put Joseph in charge of all the prisoners who were in the prison. Whatever was done there, he was the one who did it. The keeper of the prison paid no attention to anything that was in Joseph's charge, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it succeed. May God bless the reading of his word. Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa matapat na pagkabasa ng inyong salita. Panginoon, na kita namin na si Joseph, though he was sold into slavery, pero pinagpala nyo pa rin po siya, and you let him prosper because you are with him. And Lord, nawa ang mga bagay na ito ay magpaalala sa amin sa inyong katapatan, that even after refusing yung advances ni Potiphar's wife,
he was falsely accused, he was imprisoned, pero nakita namin na even in prison ay nandun pa rin ang inyong pabor sa kanya. We pray, Lord, na makita namin ang inyong presensya ay hindi na nakadepende sa mga sitwasyon namin, na kayo ang Diyos na matapat, and may it encourage us to be faithful and maging matapat sa inyo despite sa mga bagay na ino-offer ng mundo, and even, Lord, for us to keep our integrity when it even when it costs us. At buhay na patotoo, Panginoon, ang iglesyang ito ng inyong katapatan, at nawa makita namin na kayo ang Diyos na mabuti, kayo ang Diyos na banal, and even sa aming pag-worship ngayon ay makita namin na ito ay isang pribilehiyo na makapaglingkod, maka-worship sa isang banal na Diyos. And Lord, pinapanalangin rin namin at inaalala yung aming mga kapatid na nasa malayong lugar. We pray for Brother Sam, kay Brother Joris, gayon din kay Sister Pebs and Sister Doris, even kay Nanay Julie, and sa Aquino couple na hindi namin nakakasama ngayon dahil sila ay nasa malayo. Naway gamitin nyo sila sa mga lugar na inyong pinaglagyan to be the salt and light of this world. At gayon din nakilusin nyo sila for them to find a community kung saan nila mapapractice yung mga means of grace na inyong iniatang sa amin. Lord, we also pray for comfort din. Inaalala namin yung mag-asawang si Sister Jen at si Brother Bar. We pray for comfort sa kanilang family, sa pagpanaw ng kanilang tita last night. Gayon din na kami nagpapasalamat sa kagalingan nyo kay Brother, na binigay nyo kay Brother Bar, dahil sa pananakit ng kanyang likod ay hindi po siya nakapasok for the past week. Naway palakasin nyo po siya at makasama namin sila later on this afternoon. Gayun din na pinapadalangin namin yung aming pastor, si Pastor Jay, na nasa MCBC ngayon, maging kagamit-gamit nawa yung oras na inilalagi niya doon upang siya ay lumago sa wisdom. Gayun din na mabigyan nyo siya ng guidance sa pagpapalakad at pangunguna sa gawain dito sa PRBC. We also pray sa mga upcoming events ng aming iglesia for the family camp this coming April. Naway maging Christ-centered ang gawain na ito, hindi lamang maging goal ang enjoyment, kundi yung makita at ma-encourage din sa inyong salita. We also pray sa Pastors Conference na gaganapin this coming May. Kilusin nyo ang inyong mga itinalaga sa posisyon na ito upang sila ay maging matapat at maging humble leaders sa pangungunan ng kanilang mga iglesia. Gayun din, pinapanalangin namin sa yung mga nasa kalagitnaan namin na naghahanap ng trabaho, kayo pong magbigay sa kanila ng wisdom and knowledge and even discernment sa mga trabaho na kanilang tatanggapin. Gayun din na magbukas kayo ng mga opportunities sa kanila upang sila ay makapaglingkod hindi lamang sa inyong ministeryo, but even sa ministeryo ng pagbibigay, and ito hindi makaabala sa pag-worship sa inyo every Sunday, and even in attending the prayer meeting every Thursday. And even yung aming bansa na under crisis ngayon, marami pong nangyayari, may maaring magkaroon at mag-escalate pa ang gera na nangyayari sa Middle East. Tumataas po ang mga bilihin at ang fuel, at nawa sa lahat ng bagay na ito makita namin na kayo ang may hawak ng lahat. May we find comfort hindi sa mga bagay na naririto sa mundo, kundi sa comfort na nanggagaling lamang po sa inyong salita. Gayun din na nagpapasalamat kami sa patuloy niyong pag-sustain sa gawain dito sa PRBC. Naway kilusin niyo ang bawat isa na maging matapat sa mga bagay na iniatas niyo sa amin. Pinapanalangin rin po namin ang mensahe ngayong umagang ito. Naway maging channel of blessing ang maihahayag ngayong umaga sa mga bawat kapatiran, gayon din sa aming mga bisita na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo. Lahat ng to'y dinadalangin namin sa inyo, at nawa ay hindi namin squander yung mga mensahe
at ito'y hindi lamang maitanim sa aming mga puso kundi magbunga sa aming mga buhay. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Po, ninayaan ko ulit po na tumayo lahat at tadako na po tayo sa offering. And ito na rin po yung awit na paghahanda para sa pakikinig ng Ebanghelyo. Awitin po natin na His robes are mine.
Magandang umaga po para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, Pastor Rolly po. Isa sa mga pastor sa Moonwalk Community Bible Church. Kasi baka may mga bisita na hindi ko pa kilala, kaya nagpakilala lang ako. Okay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 20. Acts chapter 20. Babasa po ako mula sa New American Standard Bible, pero babanggitin ko rin sa Tagalog naman pagdating sa paliwanag. Basahin po natin mula verse 17 hanggang verse 21. Sabi po dito, from Miletus, he sent to Ephesus and called to him the elders of the church. And when they had come to him, he said to them, you yourselves know from the first day that I set foot in Asia, how I was with you the whole time, serving the Lord with all humility and with tears and with trials, which came upon me through the plots of the Jews. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you publicly and from house to house, solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa Panginoon. Manalangin po tayo. Let's pray. O Diyos Ama na nasa langit, muli kami lumalapit sa inyong presensya na nagpapahayag ng aming pagdedepende sa inyo upang ang inyong salita ay malaya at malinaw at makapangyarihang maipangaral sa inyong mga tao. Panginoon, bigyan niyo rin kami ng Berean spirit sa aming pakikinig, na meron kaming eagerness na pakinggan at tanggapin ang inyong salita bilang inyong kalooban para sa amin, at ilayo niyo po ang inyong lingkod na mga ngaral sa mga maling pagtuturo, naway panatiliin niyo na nasa inyong salita ang siyang maipahayag sa umagang ito sa mga tenga at puso namin. Samahan niyo kami sa oras na ito. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po'y tungkol sa kay Apostol Pablo. Ito'y second missionary journey niya, pabalik na siya sa Jerusalem, and from Miletus daw, sabi sa verse 17, he sent to Ephesus, na kung saan matagal po nag-labor si Apostle Paul sa Ephesus, at pinatawag niya yung mga elders ng church sa Ephesus. Mga elders ito na malapit sa kanyang puso sapagkat magkaakibat sila sa gawain ng Ebanghelyo na napakalaking hamon po nung sila ay nasa Ephesus. At nag-usap sila at kumbaga para tayong naanyayahan na medyo sumilip ng kaunti sa isang elders meeting na kung saan kausap ni Apostol Pablo itong mga matatanda o mga elders doon sa Ephesian church na kung saan siya nag-labor. At alam niyo po mga kapatid, ito pong una niyang nabanggit sa mga elders ng Ephesian church ay paglalarawan ng uri ng kanyang paglilingkod nung siya ay nasa Efeso. Paglalarawan na maaari po tayong makahango ng ilang mga leksyon pagdating po sa ating sarili namang paglilingkod. Kung naalala niyo po pa yung mensahe na pinangaral ko sa inyo, sa inyong covenanting, na a church after God, ang isa sa apat na aspeto ng iglesia na ninanais nating maging, nabanggit ko sa inyo, we must be a serving church. Tayo po ay dapat maging iglesia na kumikilos, na involved sa gawain ng Panginoon. Hindi lang mga spectators o nanunood at na-entertain, kundi ginagamit natin yung ating kakayanan upang maglingkod sa Panginoon. Yun lang mismong pangalan ninyo na Perseverance Reformed Baptist Church ay may pagpapahayag ng kasipagan at pagkilos. Yun ang ibig sabihin ng perseverance.
ang perseverance, hindi yung nakatigil lang sa isang lugar at nagpapahinga o nanonood na lamang. Ito'y naglalarawan doon sa atleta na nagpapatuloy tumakbo kahit na siya'y hirap na at kinakapos na ng hininga. Siya'y nagpupursige upang marating niya ang finish line. So, ito po yung pagpapahayag ni Apostol Pablo ng kanyang uri ng paglilingkod dun sa mga elders ng Ephesian Church. And meron pong 3 bagay na binanggit si Apostol Pablo pagdating sa uri ng kanyang paglilingkod. Kung kayo po, tanungin ko kayo, alam ko naman na nasa puso niyo ang paglilingkod. Kung tanungin ko kayo, bigyan niyo ako ng 3 adjective para ilarawan ang inyong uri ng paglilingkod. Ano pong 3 adjective o pandiwa? Tama ba? Pandiwa, pang-uri. Pandiwa, pang-uri. Pang-uri, sorry. 3 pang-uri pagdating sa paglalarawan ng paglilingkod ninyo. Maaaring iba-iba ang magiging sagot natin. Pero si Apostol Pablo, meron siyang nabanggit dito. Sabi niya, from the first day that I set foot in Asia, unang-una, I served the Lord with all humility. So, yung paglalarawan niya ng service niya, mapagkumbaba with humility. At ang clue po dyan, yung salitang with, 3 beses niyang binanggit. Tapos, sabi niya, with tears. May mga panahon sa ating paglilingkod na parang lalabas yung luha sa ating mga mata. May kabigatan, pero naglilingkod pa rin. At with trials, which came upon me through the plots of the Jews. So, with humility, with tears, and with trials. Yung paglalarawan ni Apostol Pablo ng kanyang paglilingkod. Ngayon, mga kapatid, hindi po natin matatalakay lahat, kasi kulang ang oras. Isa lang po ang tatalakayin ko ngayong umaga, yung una lang, serving the Lord with all humility. Okay? Ngayon, ano po ang outline natin? Number 1, a general description of Paul's ministry. He served the Lord. Tapos, a particular expression of his service with all humility. He served the Lord with all humility. So, unahin po natin yung general description. Anong ginawa ni Apostol Pablo nung siya'y lumapag sa Efeso? Unang araw pa lang ng kanyang pagdating sa Efeso. Siguro, kung ibang tao pa ito at hindi naman ito masama, sasabihin, teka muna, kadarating ko lang dito sa Efeso. Let me acclimatize muna. Let me rest muna and survey the situation kung papaano magiging effective ang ministry natin dito sa Efeso. Hindi po ganun ang sabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, from the first day that I set foot in Asia, from day 1, hindi na siya naghantay, hindi siya tumambay at nanood, kundi nung nagsimula siyang dumating doon sa lugar, he hit the ground running. Nagsimula na siyang maglingkod. Hindi na siya naghantay na bobuelo tayo. Tingnan muna natin kung anong sitwasyon. Hindi. Naglingkod na siya agad. Yan ang gusto natin bilang isang iglesia na hindi natin sasabihin, bago lang tayo. Maghantay muna tayo. Ilang buwan bago tayo makapaglingkod uli. Dahil nagsisimula pa lang naman tayo . Hindi ganyan ang attitude ni Paul. Kung nandyan na yung opportunity, sunggaban na natin. Gamitin na natin yung mga kaloob natin para maglingkod. Now, hindi ko naman sinasabing magmadali kung hindi handa. Pero, yung paglilingkod, hindi dapat naghahantay. Pagkat nandyan lagi ang pagkakataon . Kaya, dapat
maglingkod tayo agad. Sabi ni Paul, from the first day that I set foot in Asia, how I was with you the whole time, serving the Lord. Notice the general description. Serving the Lord. Pinaglilingkuran ang Panginoon. Naglilingkod si Apostol Pablo. Ngayon baka sabihin natin, Pastor, si Apostol Pablo yan. Hindi naman ako apostol. Bakit ko tutularan si Apostol Pablo? Mga kapatid, it's not only the apostles who served. But if you notice, sa 1 Thessalonians 1:9, if you turn to 1 Thessalonians 1:9, yung description ni Paul nung conversion ng mga Gentiles sa Thessalonica, sabi dito sa verse 9, for they themselves report about us what kind of a reception we had with you. And notice the description of the conversion of the Gentiles, how you turned to God from idols to serve a living and true God. Nung una po, sila'y naglilingkod sa mga statwa. Sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. They were devoting themselves to false god, to dead idols. That was their life before. Pero what happened? When they heard the gospel preached by Paul and the Holy Spirit convicted and enlightened them, ano nangyari? They turned. There was a change of heart. There was repentance. Tinalikuran nila yung mga sinasamba nila mga patay na statwa upang paglingkuran ang buhay at tunay na Diyos. Napansin ba niyo yung paglalarawan ng kanilang buhay? Matapos nilang talikuran, yung pagluhod nila sa mga idolo? Anong sinabi dyan? Sinabi ba dyan? They waited. They prepared. Hindi. They turned to God from idols to serve a living and true God. Mga kapatid, service characterized their converted life. Yung paglilingkod sa Diyos ang naglarawan ng buhay nitong mga naligtas sa pagluhod sa mga idolo. Nung niyakap nila yung Diyos sa kanilang pagsisisi, kung merong isang salita na pwedeng ilarawan yung kanilang buhay, ito ay buhay ng paglilingkod. Hindi buhay ng katamaran, hindi buhay ng paghahantay, hindi buhay ng panunood, kundi buhay ito ng paglilingkod sa buhay at tunay na Diyos na karapat dapat makatanggap ng kanilang paglilingkod. So, Paul describes his ministry as one that served the Lord. And because that word is used in 1 Thessalonians 1:9 to refer to ordinary believers, mga kapatid, it applies to us. Na kung meron ding salita na marahil pwedeng gamitin para ilarawan ang ating buhay bilang mga mananampalataya, ito yung buhay ng paglilingkod. Ngayon, balik po sa Acts chapter 20. Yung salita po na serving, ang Greek word po niyan, alam nyo naman, doulos, di ba? Dumating si Apostol Pablo sa Ephesus na walang pagmamataas ng kanyang sarili. Hindi kuryos. Yung kuryos, Panginoon, Lord. Hindi siya dumating na siya yung maraming alam, na siya yung expert na dapat pakinggan. Hindi siya dumating na nagsasabing, ako'y apostol at karapatan ko na kayo ay makinig sa akin. Hindi. Serving the Lord. Mababa po na salita yun. Yung dulos. Servant siya. Alipin siya. Lingkod siya. At yung pong servant, ganyan po ang pagkakalarawan sa ating minamahal na Panginoong Jesus. He was a servant when He came to earth.
hindi po siya nagpahayag ng kanyang buhay bilang isang hari na maluwalhati, na naghahanap na lumuhod ang mga tao sa kanya. Kung maalala nyo, Palm Sunday ngayon sa religious life ng karamihan, nung dumating yung hari ng Israel, 10 siya nakasakay. Hindi siya nakasakay sa isang matipunong kabayo na tanda ng majesty ng mga hari noong mga panahong yun. Nakasakay siya sa isang asno na nagpapakita ng kanyang kababaang loob. Ito ay isang haring hindi mayabang. Ito ay isang haring hindi mapagmataas, kundi isang hari na mapagkumbaba. Ito ang hari ng Israel. At nung una yung mga tao gustong-gusto, nananabik sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, na naghagi sila ng mga palm fronds dun sa karsada. Ito mga taong ito na napakabilis magbago ng isip, sapagkat ilang araw lang ang sumunod, sila yung mga nagsabing crucify him, ipako sa krus, na winelcome nila nung Palm Sunday sa Matthew chapter 21. Pero in Philippians chapter 2 and verse 7, nilarawan dito yung modelo mismo ni Apostol Pablo kung ba't sinabi niyang serving the Lord. Kasi sabi po sa verse 7, describing the Lord Jesus in His incarnation, He emptied Himself, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of men. He did not take the form of a lord or a king, but He took the form of a bond servant. Pinapakita po sa atin ang humility ng Panginoong Jesus, yung kanyang pagpapakababa. Matthew 20:28, makikita natin sa paglalarawan kay Jesus at sa kanyang ginawa. Matthew 20:28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Sino sa atin ang maghahanap na tayo'y paglingkuran, tayo'y hangaan at kilalanin bilang magaling, samantalang ang Panginoong Hesus nga na may karapatang sabihin yun, bumaba dito sa lupa upang siya daw ay maglingkod at hindi paglingkuran at ibigay ang kanyang buhay bilang ransom sa nakakarami. Luke chapter 22 verse 27. Luke chapter 22:27. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Is it not the one who reclines at the table? But I am among you as the one who serves. Larawan po na ang nais ng Panginoong Hesus maglingkod. Imbis na siya yung pinaglilingkuran at tinitingnan, siya daw yung may papel ng paglilingkod at may pinaglilingkuran. So, ito po yung attitude ni Apostol Pablo sa pag-describe niya ng ministry niya sa Ephesus. He was serving the Lord. He came as a servant. He came like the Lord Jesus Christ came, a humble servant. And pwede naman sabihin ni Apostol Pablo na siya'y naglingkod sa mga tao. Totoo naman na pinaglingkuran niya yung mga tao, tinuruan niya yung mga tao, tinulungan niya yung mga tao, ginawan niya ng mabuti yung mga tao. Hindi naman siya magkakamali kung sinabi niyang nung unang araw pa lang sa Efeso, pinaglingkuran ko yung mga tao. Tama naman. Pero may mas mataas na pinaglilingkuran. May mas mataas na pinaglilingkuran kumpara sa mga tao. Unang-una, pinaglilingkuran natin ang Panginoon. Yung pastor ninyo
ang unang-unang pinaglilingkuran niya ang Panginoon. Yung deacon ninyo, ang unang-unang pinaglilingkuran ang Panginoon. At kayo din, ang unang-una niyong pinaglilingkuran, hindi yung kapwa ninyo na miyembro ng iglesia, kundi ang Panginoon ang una niyong pananagutan. So, that's Paul's description. Now, ano bang meron sa Panginoon na dapat yung unang-unang pinaglilingkuran natin ay nakatuon sa Panginoon? Kanino po ba nakatuon yung paglilingkod natin? Dapat unang-una nakatuon sa Panginoon. Bakit po sa Panginoon? Unang-una, kung hindi dahil sa Panginoon, wala kayong kakayanang maglingkod. Maliban na lang sa buhay. Okay, aminin na natin na may buhay tayo galing sa Lord, yung buhay natin, kaya tayo nandito pa at nakakapaglingkod. Na kung loloobin niya mawalan tayo ng buhay, hindi tayo makapaglingkod. Pero sige, itabi na natin yung buhay. Pero yung mga kakayanan, yung mga kaloob, why can some speak in front? Why can some be good at some things and not others? Yung mga gifts natin, galing sa Lord yan. And sinabi po sa Biblia na everyone has been given at least one gift. Walang pwedeng magsabi, hindi ako makapaglingkod kasi walang binigay sa akin ng Panginoon. Absent ako nung bigayan ng kakayanan ng Panginoon. Wala ako nun eh. Hindi mo pwede sabihin yan. Kasi sinabi sa 1 Peter chapter 4 na lahat binigyan ng kaloob ni Kristo. Tungkulin mo, kapatid, na alamin kung ano yun. Binigyan ka na nga ng regalo eh. Pag binigyan ka ba ng regalo, hindi mo bubuksan. Siyempre, bubuksan mo, binigyan ka ng regalo eh. Maliban na lang kung kaaway mo nagbigay ng regalo. Baka ayaw mong buksan yun, baka bomba yung binigay sa'yo, kaaway eh. Pero kung hindi naman, kung yung kaibigan mo, binigyan ka ng regalo, bubuksan mo. Eh, binigyan daw tayo ng regalo ng Diyos eh. Yung ilan, isa, yung iba, dalawa, baka meron pang 3, eh, buksan nyo dahil, alamin nyo, dahil binigay yan sa inyo, hindi para itago ninyo, kundi para gamitin ninyo. Ang tanong ko sa inyo, nagagamit nyo ba? Pinaglilingkuran nyo ba yung nagbigay sa inyo ng kakayanan o kaloob o regalo? Ginagamit nyo ba hindi para magmagaling kayo, kundi para sa kanyang kaluwalhatian? Ginagamit ba natin? Kaya serving the Lord eh. Kasi nanggaling yung gift sa Lord, binabalik natin sa Kanya sa pagbibigay ng luwalhati sa Kanya. And kaya serving the Lord, sabi ni Paul, kasi we serve in His presence, coram Deo eh. Ang Panginoon nakikita ang pagkilos natin. Nakikita ng Panginoon ang paggalaw nyo dito sa iglesia kung anong ginagawa ninyo. Pero hindi lang sa iglesia, sa bahay ninyo. Huwag nyo isipin, tapos na ang gawain, nasa bahay na eh. O tapos na ang gawain, Lunes na, nasa trabaho. Hindi. Naglilingkod pa rin kayo. Hindi nawawala ang Panginoon sa eksena kahit nasan man kayo. Nandyan ang Panginoon, and you have to treat it as serving the Lord. Kahit sabihin mo nag-aalaga ka lang ng bahay, naglilinis ka lang ng bahay, nasa opisina ka, nauutusan ka, nagawin ng isang bagay, binigyan na ka ng project, pananagutan mo pa rin sa Panginoon itong mga bagay na ito. At hindi po pwedeng sabihin, wala naman si boss, di naman nakikita ginagawa ko eh. Kaya pwede akong mag-easy-easy lang muna dito, relax lang muna ako. Lahat ay nakikita ng Diyos. Ang kanyang mga mata ay nasa lahat ng lugar. At ginagawa natin yung ating ginagawa sa kanyang presensya. Kaya nga sa scripture reading kanina hindi magawa ni Joseph yung pagtukso sa kanya ni Potiphar's wife. Dapat i-memorize, especially ng mga kalalakihan. No? Yung sinabi ni Joseph, nung tinutokso siya ng asawa ni Potiphar. Ang sabi niya,
how can I do this great wickedness and sin against God? Ba't sabi ni, Joseph, hindi ba dalawa lang sila na nandun? Yung asawa ni Potiphar at siya? Paano malalaman ng Panginoon yung mangyayari? Alam ni Joseph na nakikita ng Panginoon ang lahat ng pangyayari. At kung gagawin niya, yung tukso ng laman, may pananagutan siya sa Panginoon na nakikita ang lahat ng bagay. So sabi ni Paul, serving the Lord, not just in terms of giving Him gifts in order to glorify the gift giver, not just because he served in the Lord's presence, but also he served the Lord because Paul was conscious that if his service would bear fruit, that fruit would come from the Lord itself. Huwag natin pagtiwalaan ang sarili natin na dahil sa galing natin, magkakabunga yung ating paglilingkod. Kung may magandang nangyari, kung may bunga yung inyong paglilingkod, galing sa Panginoon yan. Kung may na-accomplish kayo sa Christian life o buhay nyo bilang isang church, kung may mga tagumpay, kung may mga accomplishment, galing sa Panginoon. Kasi sabi ni Jesus sa John chapter 15, Without me, you can do nothing. Nakakabit lang tayo dun sa vine. I am the vine, you are the branches. In order for you to bear fruit, you must be connected to the vine. Without me, sabi ni Jesus, you can do nothing. That's why when we serve, hindi natin pwedeng alisin sa larawan si Jesus. Unang-una, sabi ko, siya nagbigay ng kaloob. Ginagamit natin yung kaloob sa kanyang presensya at sa kanya tayo umaasa na magkaroon ng bunga yung ating paglilingkod. At hindi lamang yun mga kapatid, naglilingkod tayo ng ating buong buhay sapagkat gusto nating marinig yung sasabihin ni Jesus sa atin. Ano yun? Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Yung mga matatamis na salita na yun ang dapat nating hinahangad. Hindi yung mga matatamis na salita ng mga tao na magsasabing, ang sipag mo, ang galing mo, ang husay mo. Of course, commendation is not wrong, encouragement is not wrong, but the ultimate praise and the ultimate commendation that we should yearn and long for is the commendation of Christ Himself, who will say at the end of the day, well done, my good and faithful servant, enter into the joy of your master. So, maybe mga kapatid, all of these thoughts were in Paul's mind when he said, serving the Lord. That's the general description of Paul's ministry, which should be a general description of our own ministries as well. We serve the Lord, whether as a preacher, leader, scripture reader, sweeper, chair arranger, project manager, architect, housewife, child rearer, ano man ang tinawag sa atin ng Panginoon, dapat naglilingkod tayo sa Kanya. Maging masipag tayo ng church. Huwag tayong maging tamad na church. Huwag tayong maging indifferent na church. Church na buhay at kumikilos, mga kapatid. Ang Perseverance Reformed Baptist Church. Be true to your name as those who persevere. Ngayon, yung particulars naman, sabi ko may 3, di ba? Pero isa lang ang matatalakay natin ngayong umaga. Yung sinabi ni Paul na serving the Lord with all humility. Now notice how the humility is described. It is described by a superlative o sa Tagalog, sukdula ng pagkakalarawan. Hindi sinabi ni Paul, I serve the Lord with humility, with all humility.
buong-buo ang aking pagpapakumbaba. Hindi ba kayo nagtatanong, Paul, buong pagpapakumbaba pala, ba't pinagmayabang mo pa? Merong isang church na tinanong yung mga members sino sa palagay niyo pinaka-humble na member sa ating kalagitnaan? E di namili sila. Ang premyo pala, t-shirt. The most humble member ng church. Sinuot niya kinabukasan, nawala yung titulo. Pinagmayabang, nawala bigla. Dito rin, baka itatanong niya, Paul, humble pala, di dapat tumahimik ka na lang. Di mo na sinabi na you serve the Lord with all humility, di ba? Pag mamayabang na yun, sinabi mo na sa mga tao. Mga kapatid, hindi naman si Paul nagmamayabang. Ang punto ko lang, kung hindi niya sasabihin, paano natin malalaman? Huhulaan natin. Huhulaan natin na he served the Lord with all humility kung hindi niya sasabihin. Kailangan niya sabihin. Sinabi niya to under the inspiration of the Spirit para bigyan tayo ng halimbawa ng uri ng paglilingkod. Hindi ito pagmamayabang na ginawa ni Paul, kaya niya sinasabi na humble yung service niya. Kundi para ituro sa atin na dapat buo din ang ating pagpapakumbaba bilang mga lingkod ng Panginoon. Kung si Apostol Pablo na mas higit ang mga kaloob kaysa sa atin, mas maraming alam sa kalooban ng Diyos, sinabi niya ito, dapat ganun din ang obligasyon natin. So, mga kapatid, meron akong 7 bagay dito na tanda ng humble service, mapagkumbabang paglilingkod sa pamamagitan ng ating mga kakayanan. Unang-una, number 1, kapag inalala natin na tayo ay mga lingkod na hindi karapat-dapat. When we have a sense of our own unworthiness as servants of Jesus Christ. Ibig sabihin, napakalaking pribilehyo na matawag kang lingkod ng Panginoong Hesus. At dapat ituring natin yun na isang pribilehyo. Hindi isang bagay na karapat dapat dumating sa atin sapagkat wala tayong karapatan kung tutuusin. Mga makasalanan tayo na hindi nababagay na maglingkod kay Jesus. Napakalaking pribilehyo na dapat nating ituring kung tayo'y tinawag na mga lingkod. At ganyan ang experience ni Paul, mga kapatid. 1 Timothy chapter 1. Pansinin niyo po sa 1 Timothy chapter 1. Verse 12. Sabi ni Paul sa testimony niya, I thank Christ Jesus our Lord who has strengthened me because He considered me faithful, putting me into service. Napansin ba niyo? It was not the Apostle Paul who placed himself into service. It was the Lord Jesus Christ who, by His grace, put him into service. Biyaya ng Diyos ang paglilingkod at pagbibigay sa atin ng mga kakayanan para siya'y paglingkuran. Verse 13, even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor, yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. Verse 15, it is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. The chief of sinners. Isang titulo, mga kapatid, na pinag-aagaw-agawan. At kung ang isang tao ay sabihin, hindi ako ang chief of sinners, may problema, mga kapatid. Dapat makita natin ang tunay na lalim ng ating depravity at tunay na lawak ng biyaya ng Diyos na humango sa atin sa depravity na yon. Pero yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, sino ba ako
na napakasamang tao para ilagay ng Panginoon sa lugar ng paglilingkod. Isang pribilehyo, mga kapatid. At para sa atin, isang biyaya, isang malaking biyaya at awa at pabor na naging Kristiyano tayo. Kasi kung titingnan ninyo, yung mga buhay nyo dati, dahan-dahan kayong dadaos doon sa impyerno, sa uri ng buhay nyo dati. Baka kayo yung taong puro bisyo, baka kayo yung sinungaling, magnanakaw, o napakayabang sa inyong katuwiran. Pwedeng karanasan natin itong mga bagay na ito. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dinala niya tayo sa isang matibay na lugar. Ito yung lugar ng pananampalataya kay Jesus. Na ngayon, hinirang niya tayo bilang mga lingkod sa iba't ibang aspeto ng kanyang kaharian. Mga kapatid, kinikilala ba nyo na isang pribilehyo na maging lingkod? O iniisip nyo, ako'y talagang magaling kasi pinanganak akong matalino. Pinanganak ako na maraming kakayanan. Kaya dapat lang nakilalanin na ako'y lingkod sa aspetong ito ng ating iglesia o aspetong ito ng kaharian ng Panginoon. Kasi angat ako sa iba pagdating sa pinag-aralan ko, pagdating sa pinanggalingan ko. Mga kapatid, walang angat sa atin. Dahil karapat-dapat lang ang paghahatol sa bawat isa sa atin dahil sa ating kasalanan. At kung ginawa tayong lingkod, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, Christ put me into service even if I was formerly a blasphemer and a violent aggressor. Sinasabi ni Paul, biyaya ng Diyos lang ito. Na kung tayo'y naglilingkod, ito'y dahil lamang sa pribilehyong pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ephesians chapter 3 and verse 8. Again, pansinin niyo ang words ni Paul. Sabi niya, to me the very least of all saints. Is that not a statement of humility? The least of all saints. This grace was given to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ. Minsan, ewan ko, no? Minsan, may mga... Ayoko na sana magsalita. Naka-video ba to? Yan ang mahirap na, minsan nahihinder akong malayang magsalita pag alam kong naka-video. Kasi gusto ko, kayo lang kausap ko eh. Ayokong may iba pang nakikinig. Pero, hindi, minsan kasi, di ba, makakarinig kayo ng mga nag-uusap ng mga lingkod ng Panginoon na para nagpapagalingan sila na sinasabi nila, ako, ang daming umaten nung nagsalita ako doon sa church namin. Tumaas pa nga yung offering nung nagsalita ako, pero ito namang isa, pero mas malaki yung, mas marami kong alam kaysa sa'yo dahil doctorate na nga ang kinaaral ko. Ngayon, Doctor of Theology na eh. Yung parang nagpapagalingan. Nakarinig na kayong gano'n. Sana walang ganito na gano'n dito. Pero tinan niyo yung sinabi ni Paul, the very least of all saints. He was very unassuming, self-effacing. I'm the least of all saints. Ako yung pinakamababa. Pagdating sa mga baitang ng kagalingan, ako yung sa ilalim. Biyaya lang itong binigay sa akin. Yun yung sinasabi natin mga kapatid, na humility sa pagkilala ng pagkakahirang sa atin ng Diyos bilang mga lingkod, ano man ang pwesto mo o lugar mo sa kaharian ng Panginoon. At yung Luke 17:7-10, wag natin tingnan, note no lang nyo dyan. Pangalawa po, hindi lang kapag inalala natin na tayo lingkod na hindi karapat-dapat, pero pangalawa, kapag hindi tayo naghahanap ng karangalan o gantimpala o kapalit ng ating paglilingkod. Parang ang punto ko dito, kung maglilingkod tayo, tinitignan natin yon bilang kumbaga utang na loob, obligasyon sa Diyos dahil sa kanyang
matingkad na biyaya na kumilos sa ating buhay. Hindi yung parang napipilitan lang tayo na isang pahirap, isang kabigatan sa atin, na kung walang gantimpala, kung walang incentive, kung walang medalya, kung walang pagkilala, hindi na tayo gagawa. Gumagawa lang ba kayo pag mga nanonood? Maraming politika na ganyan eh. Gagawa lang sila pag maraming photographer. Magpe-press conference sila sa mga ginawa nila. Paglilinis ba kayo dito sa lugar na ito na hindi nakikita ng pastor? Walang nakakakitang tao. Yun ang isang tanda, mga kapatid, ng humble service. Hindi ka credit conscious. May mga tao, nagtatampo sila pag hindi nakilala yung kanilang ginawa. Hindi humble service yun Yun ay service na naghahanap ka ng papuri para sa sarili mo. Kung gusto mo, gagawa tayo ng press conference kung may ginawa ka, kung yan ang gusto natin. Hindi dapat ganon, sapagkat ang paglilingkod, galing sa Diyos na nagbigay sa atin ng kaloob. Ano ba sinabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 7? Neither the one who plants nor the one who waters is anything, but God who causes the growth. Kung meron ka naging tagumpay, kung may magandang nangyari, kung may bunga ang iyong paglilingkod, kanino nang galing yun? Galing sa Panginoon. Kung galing ito sa Panginoon, huwag tayong humanap ng papuri ng tao. Huwag tayong mga praise-seeking servants. Because to seek the praise of men, like the Pharisees, is not a humble kind of service. Sabi nga ni Paul, 2 Corinthians, what have we that we have not received from God? From the giving of the gifts to the fruit in using the gifts, galing lahat ito sa Diyos na hindi karapat-dapat na tayong luwalhatiin. Alam nyo na nangyari kay Herod, di ba? Kay Haring Herod, nung nagsalita siya doon sa mga kausap niya, nasilayan pa siya ng araw, ang ganda ng suot niya na balabal, na damit. Sabi ng mga tao, grabe, ang galing nito Parang boses na ng Diyos ito nag-uusap sa atin Parang hindi na tao. The voice of a God and not a man. Sabi nila. Ano nangyari kay Herod? Hindi niya sinabing, hindi ito galing sa akin. Panginoon ang bigyan natin ng kaluwalhatian. Hindi ako. Ano nangyari? Sabi ni Herod. Siguro sabi niya, hindi sinabi doon sa Acts pero siguro sabi niya, salamat na lang, totoo sinasabi niyo. Matagal ko nang alam yan. Ganyan siguro sinabi ni Herod. Ano nangyari kay Haring Herod? Kinain po siya ng uod. Nabulok yung kanyang katawan. Tapos namatay. Hinatulan siya ng Diyos. Sa pagnanakaw niya ng kaluwalhatian na dapat sa Diyos na inangkin niya para sa kanyang sarili. Huwag tayong matawag na magnanakaw ng kaluwalhatian na dapat sa Diyos na aangkinin natin bilang atin. Hindi masama magpasalamat sa paglilingkod at hindi masama magsabi, welcome po, isang kasiyahan sa akin na naglingkod ako. Pero para maghanap tayo ng kaluwalhatian na ibibigay ng tao, huwag po nating gawin. Pangatlo po, kapag binigyang halaga natin ang panalangin kaugnay sa ating paglilingkod. Hindi pwede pong masipag lang tayong lingkod ng lingkod na walang panalangin kasi ang taong walang panalangin umaasa sa kanyang sariling lakas. Ang panalangin po, ano man ang laman ng panalangin nyo, pagpapahayag ng pagdedepende natin sa Diyos. Kaya kung nais nating maglingkod, hanapin natin ang lakas at asahan natin ang Diyos sa paggamit ng ating mga kaloob. You cannot serve without
prayer. Prayer should accompany your service. Kasi prayer is an acknowledgement that your service will only bear fruit if the Lord blesses your service. Kaya hindi pwedeng walang kaakibat na panalangin yung ating paglilingkod. Dahil ginagamit mo yung kaloob mo na nagtitiwala ka sa sarili mo. Tinitingnan mo yung sarili mong galing at kakayanan. Hindi. Tumingin ka sa Panginoon. Siya nagbibigay ng kakayanan at kapangyarihan para gamitin natin ang ating mga kaloob. Inabanggit ko na kanina, yung John chapter 15 and verse 5, na without me, you can do nothing. Huwag po niyong maliitin ang prayer meeting ng iglesia. Huwag niyong maliitin ang personal time of prayer ninyo. Hindi po aksaya ng oras ang pagkausap sa Diyos sa panalangin. Mahalagang oras po, matamis na oras ang pakikisalamuha sa Diyos pagdating sa panalangin. So dapat di lang kayo mga lingkod, masipag pero walang panalangin. At tiwala mo sa sarili mo. Kasi ang tanda ng tiwala sa Diyos, yung panalangin. Pang-apat po, kapag tinuring natin na walang gawain na ipinagkaloob sa atin na mababa o hindi nababagay para sa ating katayuan. Kasi may mga Kristiyano, alam nyo, na naging matagumpay dito sa buhay na ito. Naging successful sila. May mga naging manager o baka naging professor sa eskwelahan. Successful kayo, kumita kayo ng malaki, supervisor kayo sa inyong opisina, tapos nautusan kayo ng deacon maglinis ng banyo. Sasabihin nyo, Deacon, ba't naman ako ang pinaglinis mo? Ako yung manager. Meron tayo dyan na walang trabaho. Ba't di yun ang gawin mong janitor? Hindi naman nababagay sa akin to. Pero mo, manager, maglilinis ng banyo? Mga kapatid, meron ba tayong ganung attitude na hindi nababagay sa atin yung ibang trabaho dahil ang taas na ng tingin natin sa ating sarili? Malaki na yung kinikita natin sweldo kaya hindi na pwede sa akin yung ganyan. Sino ba kayo? Si Jesus nga naghugas ng kamay ng paa ng kanyang mga disipulo eh. Di ba? Nagpakababa siya na maghugas ng napakaruming paa ng kanyang mga disipulo at sinabi niya, ginagawa ko ito bilang halimbawa sa inyo. Paglingkuran niyo ang isa't isa. Huwag niyong isipin na may mga trabahong napakababa sa inyo. Sino ba kayo para isipin na may trabahong napakababa sa inyo? Milyonaryo man kayo mga kapatid. Kung pinaglinis kayo ng banyo ni Deacon, gawin ninyo. Gawin ninyo. Oh, tuwan-tuwa si Deacon. Pwede pala siya doon mag-utos. hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Baka nagkaroon siya ng lisensya na mag-uutos-utos na. Hindi. Ang punto ko lang, walang trabaho mga kapatid na napakababa para sa atin na hindi na tayo pwedeng mag-ayos ng silya, maghugas ng plato, o kung ano mang gawain dyan na maiatang sa atin dahil obligasyon natin lahat yan mga kapatid. Mataas ka man o mababa, ang antas ng iyong pamumuhay sa lipunan, sino ka man, pare-pareho tayong lingkod ng Panginoon na dapat tanggapin kung ano ang ibinigay sa atin. Si Adan, hardinero yun, hardinero, naghahawak ng lupa. Si Adan, si Pablo, gumagawa ng tolda. At si Jesus na hari ng mga hari, naghugas ng paa ng mga apostol. So yan ang mga halimbawa natin. Tapos, panlima, humble service po kapag handa tayong makinig sa pagtatama. Kasi isang sign ng pride, mga kapatid, ayaw makinig. Ayaw makinig sa payo. Ayaw makinig sa pagtatama. Wala namang perpektong tao. Yung pinakamahusay na lingkod, nagkakamali din. At maaaring kailangang pagsabihan.
Hindi natin pwede sabihin, ganito ang gusto kong paraan eh. Hindi yan ang sang-ayon sa mga adhikain natin, kaya kailangan ganitong paraan ang gawin natin. Minsan, dyan nagkakahiwa-hiwalay mga Kristiyano. Dyan nagtatalo dahil ayaw makinig. Anong tawag do sa mga ayaw makinig? Sabi po sa Proverbs 26 and verse 16, the sluggard is wiser in his own eyes than 7 men who can give a discreet answer. Ibig sabihin, 7 mature na tao na ang kumausap sa kanyang yabang, ayaw niyang makinig. Siya'y isang mangmang, sabi sa Proverbs, pagka ganon. So, a humble servant will be open for correction because that servant will acknowledge that no one is perfect. Everyone commits a mistake and therefore everyone is open to correction. Faithful are the wounds of a friend, sabi sa Proverbs 27:6. But deceitful are the kisses of an enemy. May mga tao na gusto nila, laging hinahalikan na lang sila ng mga matatamis na salita, na pag dumating yung pagtatama, itinuturing nilang kaaway yung nagtatama sa kanila. Mga kapatid, maling attitude po yun. That's a proud attitude. Faithful are the wounds of a friend. There are times when you need to hear rebuke. There are times when you need to hear correction. There are times when you need guidance. Listen. Listen with an open ear. Listen with all humility. Instead of fighting back and treating the one who advises you as an enemy. Number 6 po. Paano tayo nakakapaglingkod na may pagpapakumbaba? Kapag hindi natin ihinambing ang sarili natin sa iba. Ito kasi hilig ng tao minsan na ihinahambing nila yung sarili nila sa iba at tinitingnan nila kung mas marami ba silang nagawa, mas maganda ba yung nagawa nila kesa dun sa ginawa ng iba. Hindi po contest ito. Baka mahilig kayo sa sports, mahilig kayo manood ng tennis, o mahilig kayo manood ng basketball, at ang mentalidad na pumasok sa isip at puso nyo ay pagalingan, paunahan, kung sino mas maraming nagawa. Hindi po yan ang Christian life na competition. Hindi po ito competition. We don't compare ourselves with others. Kasi alam nyo, pag kinumpare ninyo yung sarili nyo sa iba, alam nyo, may dalawang posibleng mangyari dyan. Anong mangyayari? Unang-una, makikita nyo, mas magaling kayo at yayabang kayo. Yung isa naman, makikita nyo, mas magaling yung kapwa, kaya madi-discourage naman kayo. Yan ang nangyayari sa comparison If you compare yourselves with others, it's either you're tempted to pride or you're tempted to discouragement. Ngayon, masama bang mag-compare? Hindi po. Pero kanino nyo i-compare ang sarili ninyo? I-compare ninyo ang sarili ninyo sa sarili ninyo. Anong ibig ko sabihin? Tingnan nyo po sa Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Verse 4. But each one must examine his own work, and then he will have reason for boasting in regard to himself alone and not in regard to another. Huwag mong ihambing ang sarili mo sa iba. Ihambing mo ang sarili mo sa sarili mo. Halimbawa po, tiningnan mo yung ginagawa mo ngayon. Mas kaunti sa ginagawa mo nung nakaraan. Aba, ano naging problema? Bakit mas masipag ka nung nakaraan? Ba't mas maganda ang paglilingkod mo noon? Ano nangyari ngayon? So, dapat itama mo. Ano naman ang mangyari kung kinumpara mo yung sarili mo ngayon sa sarili mo dati at mas marami ka nagagawa ngayon?
O di dapat ma-encourage ka. Ang point dito, i-compare mo yung sarili mo sa sarili mo dati o i-compare mo yung sarili mo sa standard na sinet mo para sa iyong sarili. Ibig sabihin, this is your own personal evaluation. Do not compare yourselves with others because you're bound to become proud or bound to be discouraged. You compare yourself with your own standards and your past performance, future plans and expectations. Sarili mo lang. Make this a personal thing. That's humble service, mga kapatid. Think about yourself, not others. At lastly, number 7, kapag ginampanan natin ang ating tungkulin ng may kasiyahan at hindi pagrereklamo. Hindi po humble service yung laging nagrereklamo o laging umuungol, kundi yung humble service, may binigay na gawain sa iyo ang Panginoon, may binigay na gawain sa iyo ang iglesia, ginampanan mo ng may kasiyahan. Ibig sabihin, ayaw natin ng mga naglilingkod na nakasimangot, na parang sila'y pinarurusahan at sila'y pinahihirapan. Gusto natin ng joyful servants. Nakaka-encourage ng iba yun eh. Pag nakikita tayo ng iba na nagagalak tayo na maglingkod, imbis na salita tayo ng salita, umuungol tayo, nagsasalita tayong tahimik dahil ba't tinassign sa akin to, dapat ito sa, ang daming mga walang ginagawa doon na iba, bakit ako na naman nakita ni Deacon? Hindi dapat ganun ang ating attitude, mga kapatid. Dapat we serve the Lord with gladness. Kung hindi ako nagkakamali, yun nakalagay sa t-shirt ng mga deacon namin. Tama ba? Hindi lang deacon. Nagpagawa kami ng t-shirt sa church na yun ang byword, yun ang byline. Serve the Lord with gladness. Kaya walang puwang ang pagrereklamo at pagko-complain pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Marami pang mas mahirap na gawain at karanasan na hindi tayo dapat magreklamo sa ating paglilingkod. So mga kapatid, nakita natin yung general description ng ginawa ni Paul. Unang araw pa lang, he served the Lord. Nakita natin yung unang particular description nung pag-serve niya ng Lord. He served the Lord with all humility. Ang tanong, in closing, ganun ba ang paglilingkod natin? O bago pa yun, unang-una, naglilingkod ba tayo sa Panginoon? O pinaglilingkuran natin ang ating sarili? Pangalawa, anong klaseng paglilingkod ang meron tayo? Yung ba ay paglilingkod ng may pagpapakumbabang loob? At panghuli, mga kaibigan dito, na baka wala pa tayo sa Panginoon. Sino ba pinaglilingkuran nyo? Dalawa lang kasi pwedeng paglingkuran eh. Panginoon o ang mundo, ang kasalanan, ang dyablo. Nasaan ba tayo? Sana makita nyo, walang kabuluhan. Mapanganib ang paglilingkod na lihis o labas sa paglilingkod ng Panginoon. Ang Panginoon ang paglingkuran nyo. Sana masabi sa inyo yung sinabi sa 1 Thessalonians 1:9. Tinalikuran nila yung kanilang mga idolo at niyakap nila at pinaglingkuran ang tunay at buhay na Diyos. Isa lang po ang tunay at buhay na Diyos. Wala nang iba. Siya po ang yakapin nyo sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay nyo sa amin ng halimbawa ng paglilingkod sa persona ni Apostol Pablo, na sana po maging totoo sa aming mga buhay na kami naglilingkod at naglilingkod ng may pagpapakumbabang loob. Hinihiling din namin para sa mga kaibigan namin na wala pa kay Jesus, naway maging araw ito ng kanilang kaligtasan. Naway piliin nila ang buhay imbis na ang kamatayan. Kumilos kayo sa kanilang puso. Ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.